There is instruction from above, sir. From? Above. From Above. upper. What does above mean? It may be the DOJ or the higher. Higher. What's higher than the DOJ? Based on that, it's only the DOJ, sir. Based on... You said above the DOJ. Hindi nagustuhan ng Malacanang ang naging takbo ng pagtatanong ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa ipiniresentang testigo ng prosecution na si John Mark Calilong, isang senior agent ng National Bureau of Investigation. Tila pinapalabas ng kampo ng Vice Presidente na may kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pag-iimbestiga sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay mismo ng Pangulo, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ang Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Paliwanag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may sariling mandato ang NBI para magsagawa ng investigasyon. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo, at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. Ayon kay Yusek Castro, hindi kathang isip o gawa-gawa lang ang pagbabanta ni VP Sara. Dagdag pa ng palasyo, mas mabuting ang kampo ng pangalawang Pangulo ang magpaliwanag tungkol sa sinasabing Oplan Romanov na isa umanong assassination plot sa pamilya Duterte. Gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo? Hindi natin maiwawaksi ang pagiging vice-presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Ikinatwira ng defense team ni VP Sara na totoo ang Oplan Romanov at iginiit na ito ang dahilan ng galit ng pangalawang Pangulo noong 2024. Umaasa naman ng Malacanang na magdidesisyon ang Senate Impeachment Court batay sa mga ebidensyang ipiniresenta laban sa Vice Presidente. Ma-expect natin na unang-una ay tumupad sila sa batas, gawin ang hearing or trial ng ayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya. Para ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas ang isang politiko kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin, ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.